Po tayo ngayon guys, kailangan kong ipaabot, kaya nais kong magpapaliwanag po dahil napakaraming mga bumabatikos po sa messenger ko at napakarami natin mga nakuwang chat. Alam po ninyo tungkol po sa ipinapaabot po namin na simbahan, wala po akong binabanggit po na simbahan dyan, ha? Yun po ang totoo. Huwag po kayong magalit kasi meron po tayong napanood sa Jessica Soho. Meron nakapanood na, kaya nagtanong sila. Alam po ninyo, yung napanood ninyo doon sa Jessica Soho na mayroong sumasamba ng bungo, ginawa nila estatwa na may karet, parang sanggot. Karet. Sa totoo lang guys, prangkahan tayo. Hindi po talaga yan mabuti. Masama po talaga yan. Di ba? Gusto po ng mga nagpatanong na may paabot para awareness po yung mga iba, baka po yun po ang sinamba po nila. Kaya wag po kayong magalit. Kaya naparito sa kaibigan, gusto po ninyong balikan natin kung ano man po, kung masakit po ba talaga sa inyo yan, wag po kayong magalit po, kasi hindi naman po natin binanggit kung anong simbahan mo, kaibigan, di ba? Yung ipinapaabot ng ating kaibigan para po ito sa nagpatanong. Sige po. Oh, tama si kaibigan. Oh, sabi ng ating kaibigan, huwag po ninyong ikagagalit. No? Kasi gusto man kaya ninyong malaman kung ano po ang mga sign ng mga simbahan na para kay Satanas. Di ba sinabi ko? Di sinabi ng ating kaibigan. Kung meron kayong makikita na sumasamba po ng may mga sungay, yung bungo ginawa ng tao, yun po, hindi po maganda yan. Mas lalo po magagalit po ang Diyos yan. Tapos kung meron kayong mga pastor dyan na leader na nagdodoktrina sa inyo at nagtuturo na hindi po ayon sa Biblia, hindi po nakasulat dyan, na sarili na po nilang kaalaman, tapos iba po, lalo na yung mga tao na leader na sinuway po nila yung nakasulat po doon, kahit bawal, no, ipinagawa po nila sa tao. Hindi, mali po yan, yun po ang totoo. Di ba kaibigan? Dapat po talaga tingnan niyo mabuti alin po ang pinakamagandang simbahan na papasukan nyo. Ang sinabi lang ng ating kaibigan dyan, para malaman niyo kung kay Satanas po babayan yung simbahan na yan. Diba sinabi ng ating kaibigan, ito, huwag kayong magpapalinlang sa nagdoktrina, sa nagturo sa inyo kung hindi man po nakasulat sa Biblia. Kung mayroon po nagtuturo dyan na leader ninyo na sinuway po niya yung sulat sa Biblia, kahit bawal po sa Biblia, ipinagawa pa rin sa inyong leader niyan, hindi po yan maganda. Kay Satanas po yan. Bakit po kayo magagalit? Wala naman akong binanggit na reliyon. Di ba kaibigan? Tinugunan lang po namin yung mga tao na nais po nilang malaman ang katotohanan. Wala akong sinasabi itong simbahan, pasukan nyo. Kaya guys, pasensya na po kayo. Ako ay humihingi sa inyo kung bakit po napaligoy-ligoy ko kayo, no? Kasi ayaw ko talaga magbigay po ng prangkahan na ganito. Hindi ko pa nga sinabi ang katotohanan na pasukan yung simbahan. Alam nyo na po, napakarami ng bumabati ko sa atin. Sobrang dami, kaibigan. Kaya hinahinay lang, no? Wala man po kaming sinasagasaan po dyan. Wala man kaming binanggit. Oo. Nasa inyo lang kung ano po ang inyong nababasa dyan kapag kayo ay nagsasamba sa simbahan. Alam kong maririnig po ninyo ang mga pagpapaabot ng inyong mga leader dyan sa simbahan. Kung medyo hindi maganda, wala kayong nakita, wala kayong mabasa sa Biblia na yun po ang ipapagawa,
tapos ipinagawa sa inyo, ayaw, wag po kayong magpapalinlang. Kasi marami pong mga tao na tumatawag ng pangalan ng Diyos na hindi po sa Diyos. Pang-aakit sa tao para marami silang maengganyo at marami silang mabibiktima. Tulad po ng mga sinasabi nila na mga kulto, di ba? Mayroong kulto na mabuti. Yun po ang totoo. Mayroon. Pero kung magpapaalipin kayo sa mga salita na ginagawa-gawa lang nila, ayaw na lang yun mo. Anong po ang ating maipaabot po muli, kaibigan, sa lahat po ng gusto po nga pumasok sa simbahan na para sa Ginoo ba? O sa magiging maayo ani? Di po tayo pwede magbanggit. Oo. Kung babanggitin mo, mas lalo tayong mapapahamak dito. Maraming magagalit, di ba? O, yun na po ang narinig po ninyo. Kung ano po daw ang ipinapaabot ng ating kaibigan kahapon, tulad po ng sinasabi niya, kung sino man po yung mga leader nagtuturo na nakasulat sa Biblia, yun po ang tinuro ng Panginoon natin. Doon sa Biblia nakasulat ang mga para sa Panginoon. Yun ang sundin natin. Kung mayroon silang nilabag na sulat, yung tugon dyan na nakasulat sa Biblia, hanggang ngayon nagpapatuloy na ginawa po ng mga tao, hindi pa rin yan sa Diyos. Yun po ang totoo. Kaya huwag kayong magalit, ha? Gusto man kaya ninyo malaman, abangan nyo lang po kung magpapasya na po ang ating kaibigan. Kahit ako, hindi po nila sinasabihan eh. Di ba? Kung mayroon nakasulat dyan na wag gawin ito, no? Kung sinuway po nila ang sulat dyan sa Biblia na ipinagawa at ginawa nila ng mga leader na yan, hindi po yan pwede ninyong pasukan. Ligaw po kayo yan. Sigurado. Sunog. Lahat po tayo. Kahit ano pa ang ating simbahan. Kung tayo ay makasalanan man. Lahat po tayo nagkakasala. Pero meron tayong kalayaan na magbago at maghingi ng tawad sa Diyos. Handa ang Diyos po na patawarin tayo at bumalik para tayo ay tanggapin muli. Nakita po natin noon, nakalansang na, no? Nakapako sa krus na, magnanakaw, no? Dahil sa pagbabago niya, sabi niya, meron siyang sinabi kay Kristo. Anong sinabi? Anong nangyari sa huli? Napakaswerte niya, sinama pa siya. Kaya yun po ang ating gagawin po ngayon.